Nagsimula ang kwentong ito habang nagdadrive si Detective Ko sa kadiliman ng gabi patungo sa burol ng kanyang ina. Pagkatapos tumawag sa kanya ang kanyang kapatid, di nagtagal ay nabangga niya ang isang lalaki sa daan. Bumaba siya upang tingnan kung buhay pa ang lalaking nabangga niya, ngunit sa kasamaang palad ay wala na itong buhay. Nang may papalapit na sasakyan ng pulis ay kinabahan siya kaya mabilis niyang hinatak ang katawan sa madilim na bahagi ng kalsada, gayunpaman, sa kabutihang palad ay sa iba ito pumunta. Inilagay niya ang katawan ng patay sa kanyang kotse at mabilis siyang umalis, at nang siya ay lumiko ay isa na namang pagsubok ang naghihintay sa kanya. Isang checkpoint ang kanyang nadatnan at dahil uminom siya ng alak, kahit na siya ay isang detective ay hindi siya pinagbigyan ng isang officer. Nang subukan niyang tumakas ay hinarang siya ng officer at pagkatapos ay sinubukan nilang buksan ang kanyang kotse. Galit na galit niyang tinulak ang mukha ng isa sa kanila kaya napilitan silang gumamit ng pepper spray hanggang sa siya ay mawala ng malay. Pagkatapos ay tumawag ang kanilang boss at bumaliktad ang sitwasyon, pinagalitan niya ang mga baguhang pulis dahil sa hindi nila pagrespeto sa kanya. Samantala, natagpuan ng mga pulis ang mga pera mula sa cabinet ni Detective Ko. Bagamat sinusubukan ng squad chief na mapaalis ang mga ito ay wala siyang magawa dahil napabilang ang mga tauhan niya sa listahan ng mga pulis na tumanggap ng suhol mula sa iba't ibang kumpanya. Sa daan, hindi maipaliwanag ang mukha ni Detective Ko dahil sa balita mula sa opisina. Pagkatapos makiramay ng kanyang mga kasamahan sa burol, nagtalo sila ng iba niyang kasamahan dahil sa kanilang mga masasamang gawain at tumigil lang sila nang dumating ang kapatid ni Detective Ko. Pagkatapos ng ilang sandali habang isinasara ang kabaong ng kanyang ina, nakatanggap siya ng text mula kay Detective Nam at sinabi na papunta na ang mga pulis upang tingnan ang kanyang kotse. Natataranta siya habang nag-iisip ng paraan kung paano siya makakaligtas sa kanyang sitwasyon. Nang mapansin niya ang vent ay humanap siya ng paraan, bumili siya ng mga lobo at pagkatapos ay binuksan niya ang vent sa labas. Sa loob ay sinuhulan niya ng pera ang nagtatrabaho sa punerarya upang bigyan siya ng oras na mapag-isa sa loob. Gamit ang lobo ay tinakpan niya ang CCTV at pagkatapos ay pinagapang niya ang laruan na sundalo, ngunit dahil sa ingay na nagawa nito ay pumunta ang mga gwardya upang tingnan ang loob kung ano ang nangyayari. Nahirapan din siya sa pagbubukas sa kabaong dahil naputol ang tali na ginagamit niya, kaya natataranta na siya habang kumakatok ang gwardya. Nang makuha na niya ang laruan, agad niyang hinatak ang tali ng buong lakas at sa wakas ay naipasok na niya ang bangkay ng lalaki sa loob ng kabaong ng kanyang ina. Pagkatapos humingi ng tawad sa kanyang ina ay isinara niya ang kabaong gamit ang kanyang siko. Bagamat medyo masakit ay wala siyang pagpipilian kaya't ginawa niya pa rin ito. Pagkatapos ng nakakakaba na sandali ay naisara na niya ang kabaong ngunit naiwan ang telepono ng lalaki sa loob. Sa kabutihang palad ay huminto ang pagtunog ng telepono nang pumasok ang trabahador. Sa libing ay taimtim na nagdarasal si Detective Ko na sana ay hindi tumunog ang telepono sa kabaong. Pagdating sa bus ay naiinis siya habang pinagmamasdan ang bagong laruan ng kanyang anak dahil mabilis itong tumakbo kumpara sa laruan na sundalo na ginamit niya. Pagkatapos ng libing ay sinamantala niya ang pagkakataon na mabangga ang sasakyan ng pulis na nakapark ng ilegal upang gamitin ang insurance at mapaayos ang mga nasira sa kanyang kotse. Sa istasyon ng pulis, pagkatapos ng maikling demonstrasyon sa bagong imbensyon na time bomb, isang bagong kaso ang naghihintay sa ating mga detective at ito ang paghahanap sa isang suspect na nagngangalang Lee Guangmin. Nagulat si Detective Ko nang makita niya ang larawan dahil ito ang taong nabangga niya. Ito ay pinaghahanap ng batas dahil sa salang pagpatay sa 2 tao. Sa ibang lugar habang medyo kinakabahan ang mga kasama ni Detective Ko sa pagpasok nila sa hideout ng suspect, kabaliktaran ang nararamdaman niya dahil alam niyang walang tao sa loob. Habang naghahanap ng isang multo ang mga detective, pumunta siya sa lugar na pinangyarihan ng aksidente at natagpuan siya ng isang pulis na nag-iimbestiga din sa parehong kaso. Ang nagkukunwaring inosente na detective ay nagtanong kung saan nanggaling ang tip at nalaman na ito'y mula sa hindi kilalang tao. Kinabahan din siya nang malaman niya na may CCTV sa lugar. Samantala, natuklasan ng mga kasama niya na ang kotse na nakita sa CCTV ay kapareho ng kotse niya ngunit mabuti na lamang at malabo ang kuha sa CCTV kaya hindi nalaman ang plate number. Sa opisina, habang balisa na pinagmamasdan ni Detective Ko ang listahan ng mga taong may sasakyan na itim na Lotsa, tumawag ang hindi kilalang tao at tinanong siya kung saan niya dinala ang katawan ni Guangmin. Takot na takot siya dahil sa narinig at patuloy itong tumatawag. Gayunpaman, ang nais nitong kausapin ay si Detective Ko lamang. Nang sagutin niya ang tawag sa kanyang cellphone, sinabi nito na alam niyang siya ang pumatay kay Guangmin.
Sa labas habang nagmamasid si Detective Ko, pinagbantaan siya ng tao na ito na isusumbong siya sa pulisya kapag siya ay nainis. Nang makita niya ang isang lalaki na nasa phone booth ay sinundan niya ito. Sa daan ay napansin ng lalaki na sinusundan siya ni Detective Ko kaya pinahinto niya ang taxi driver. Nang lumabas sa kotse ang detective, inutusan niya ang driver na patakbuhin na ang sasakyan kaya walang magawa si Detective Ko kundi pagmasdan siya sa malayo. Nang magising siya sa isang bangungot, dumating ang kanyang mga kasama at tinanong ang kanyang bagong gawa na kotse. Di nagtagal ay tumawag muli sa kanya ang lalaki kaya galit na galit siya habang sinasabing wala itong ebidensya sa kanyang paratang. Sa istasyon ay natataranta siya nang may tumawag na lalaki upang mag-report tungkol sa isang aksidente. Naghinala ang kanyang mga kasama dahil sa kanyang mga ikilos ngunit sinabi niyang isa lang itong prank call na paulit-ulit na tumatawag. Kasunod nito ay dumating ang isang matangkad na lalaki at pinagsasampal si Detective Ko dahil sa hindi niya pagsagot sa telepono. Makikilala natin na ang tao na ito ay si Lieutenant Park Chang-min, siya ang tumulong sa kanila sa problema nila sa IAD. Nabigla siya sa nangyari at napagtanto na ito ang nangba-blackmail sa kanya, kaya nang pumunta si Lieutenant Park sa banyo ay sinundan niya ito at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Lieutenant Park na simple lang ang kailangan niya at ito ang katawan ni Gwangmin. Nagsuntukan ang dalawa sa loob ng banyo at bagamat pabor ang laban kay Detective Ko, sa bandang huli ay bumaliktad ito at sinubsob siya ni Lieutenant Park sa toilet kaya wala siyang magawa kundi sumuko. Nang magtatakip silim na ay pumunta si Detective Ko sa libingan ng kanyang ina at hinukay ito. Dito ay natuklasan niya na si Gwangmin ay patay na bago pa niya ito mabangga dahil nagtamo na ito ng 2 bala ng baril. Pumunta siya sa hideout ni Gwangmin upang ilagay ang telepono nito at upang alamin din ang dahilan kung bakit matindi ang pagnanasa ni Lieutenant Park sa lalaking yun. Pagkatapos ilagay ang telepono ni Gwangmin ay may tumawag sa kanya, ipinahanap niya kung sino ang may-ari ng numerong iyon kay Detective Du. Samantala, natuklasan ni Detective Choi na nagsisinungaling si Detective Ko sa kanyang aksidente. Sa ibang lugar ay nakita ni Detective Ko ang lalaki na pinapahanap niya. Naghabulan ang dalawa sa mga eskinita at sa bandang huli ay napadpad sila sa tuktok ng gusali. Binalaan niya ang lalaking ito na ilalaglag niya siya kapag hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit desperado si Lieutenant Park sa paghahanap kay Gwangmin. Natuklasan niya na ninakaw ni Gwangmin ang susi ni Lieutenant Park sa kanyang private vault na naglalaman ng mga pera at droga. Sinabi din sa kanya ng lalaki na isang malaking sindikato si Lieutenant Park dahil nagtayo siya ng gusali para sa droga, at ang lahat ng makatikim dito ay binabalik-balikan nito kahit na ang mga yakuza. Bumalik siya sa bangkay ni Gwangmin at nahanap niya ito na nakatago sa loob ng kanyang katawan, ngunit sa kasamaang palad ay dumating si Detective Choi at ipinosas siya dahil sa nadatnan niya. Sa bandang huli ay naniwala siya kay Detective Ko nang aminin niya sa kanya na si Lieutenant Park ang may kagagawa ng lahat, ngunit nang lumabas siya ng sasakyan upang tumawag, pinatay ni Lieutenant Park si Detective Choi. Nalungkot si Detective Ko at sinabi niyang susuko na lang siya sa pulisya subalit pinagbantaan siya ni Lieutenant Park na papatayin niya ang kanyang pamilya kapag nagkamali siya. Sa istasyon ay kumuha siya ng baril at time bomb bago makipagkita kay Lieutenant Park, at nang magkita sila ay pinindot niya ang button ng bomba na nasa loob ng bangkay pagkatapos niyang ibigay kay Lieutenant Park ang katawan ni Gwangmin. Gayunpaman, nang paalis na siya ay tinutukan siya nito ng baril ngunit binalaan din niya ito na kapag namatay siya ay matutuklasan ng lahat ang kanyang sikreto dahil may nakahanda siyang nakaschedule na email. Pagkatapos, ang kabado na detective ay lalong kinabahan nang huminto si Lieutenant Park sa kanyang harapan upang yayain siyang kumain, at nang umalis na ito ay sumabog ang bomba habang ito ay nakasakay. Tiningnan niya kung patay na ito, at nang makita niya na patay na ay umalis na siya patungo sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay tumawag siya sa kanyang anak na nasa beach kasama ang kanyang auntie. Di nagtagal ay dumating ang buhay na si Lieutenant Park sa kanyang harapan, habang siya ay tila nakakita ng multo sa gulat. Naglaban ang dalawa at ang kanilang sagupaan ay pumapabor kay Lieutenant Park gayunpaman, nagawa niyang magtago sa isang kwarto at nang sinubukan ni Lieutenant Park na buksan ang pinto ay itinali niya ang kamay nito. Dahan-dahan siyang tumawid sa bintana upang kunin ang baril na nasa ilalim ng cabinet ngunit bago pa mangyari iyon ay nakawala si Lieutenant Park. Muling naglaban ang dalawa at naging medyo mainit ang kanilang sagupaan. Bagamat pabor kay Lieutenant Park ang laban noong una, sa bandang huli habang pinag-aagawan nila ang baril sa ilalim ng cabinet ay pumutok ito at tinamaan si Lieutenant Park at namatay. Nang maglaon, habang nasa ilalim ng kustodiya ng pulis si Detective Ko,
Dumating ang squad chief at sinabi nito na siya ang may kasalanan ng lahat, sa kanya sinabi na handa siyang pagbayaran ito sa kanyang libingan. Samantala, ipinaayos ni Detective Ko ang libingan ng kanyang ina, at nang paalis na sila ay nalaglag ng kanyang anak ang susi na hinahanap ni Lieutenant Park. Pagkatapos niyang kunin ang susi ay pumunta siya sa isang pribadong bangko at pinakita niya sa namamahala ang susi. Natawa ang boss nang sabihin niya na ilalabas na niya ang lahat ng kanyang pera habang nakatingin ang boss sa kanyang maliit na bag. Pagpasok niya sa loob ng private vault ay nagulat siya sa laki ng perang nasa loob. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!